May kasabihan na ang Pilipino kahit saan mo ilagay sa mundo, mabubuhay. Pero minsan ba naitanong mo na sa sarili mo, bakit nga ba napakaraming Pilipino ang nasa iba't ibang bansa? Sa Japan, Middle East, Europe, Amerika, sa barko, sa pabrika, sa hotel, sa construction, tagapala. Parang kahit pumunta ka sa kabilang panig ng mundo, may maririnig kang kabayan. At bigla na lang kayong magkakaibigan kahit hindi nyo alam mga apelyido at pangalan. Pero seryoso, bakit nga ba pinipili ng maraming Pilipino na iwanan ng sariling bansa? Bakit nila tinitiis ang pagod? Bakit nila kinakaya ang homesick? Bakit nila pinipiling malayo sa asawa, sa anak, magulang, sa mga kaibigan? Para san? Simple lang ang sagot, kabayan. Pangarap. Dahil ang pangarap ay mas malaki sa takot, mas malaki kaysa lungkot, at mas malaki kaysa pagod. Kapag nasa Pilipinas ka, may mga pagkakataon na sapat naman ang sipag mo, pero kinukulang ang kinikita. Kaya maraming Pilipino ang napipilitang humanap ng oportunidad sa ibang bansa. Hindi dahil ayaw nila sa Pilipinas, hindi dahil mas gusto nila sa ibang bansa, kundi dahil mas gusto nila mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya nila. Isipin mo, may isang tatay na hindi niya nakita ang unang hakbang sa paglakad ng anak niya. Hindi niya narinig ang unang pagbigkas ng papa. Hindi niya naibutonis ang damit nung unang pagpasok sa eskwela. At hindi niya rin nakita ang una nitong pagtatapos sa elementarya. Pero siya ang dahilan kung bakit nakakapag-aral ang anak niya. May isang nanay na umiyak sa kwarto pagkatapos ng trabaho. Pero pag tumawag sa pamilya, kahit pilit, ngumingiti pa din to. Parang walang problema, parang hindi pagod, at parang hindi nalulungkot. Kasi ganun ang mga OFW. Madalas ang pagiging artista, pro. Pero bakit nga ba tayo nagpapatuloy? Pare, dahil may mga anak tayo na umaasa. May mga magulang na nangangailangan. At may mga pangarap na dapat abutin ng dahan-dahan. Minsan ang mga OFW hindi bumabangon para sa sarili niya. Bumabangon yan para sa pamilya. Yung alarm clock niya hindi tunog, kundi responsibilidad. Tuwing umaga hindi nagigising dahil gusto niya. Nagigising siya dahil kailangan. At alam nyo kung ano ang tunay na pinakamahirap? Hindi trabaho, kundi ang makita mong tumatanda na ang mga mahal mo sa buhay habang wala ka dahil malayo ka sa kanila. Yung anak mong dating baby, biglang matangkad na. Yung mga magulang mong malakas noon, biglang hina na. At minsan maiisip mo, tama pa ba tong ginagawa ko? Pero kapag naalala mo kung bakit ka umalis, lumalakas ka ulit. Kaya saludo ako sa lahat ng OFW dahil hindi lahat kayang iwan ng comfort zone. Hindi lahat kayang magsimula ulit sa bansang hindi nila kabisado. At hindi lahat kayang mabuhay ng malayo sa pamilya tulad mo. Imaginein mo, sa Pilipinas napakahusay mo. Pero pagdating sa ibang bansa, parang bumalik ka sa grade 4. Hindi mo maintindihan ng salita, hindi mo maintindihan ng sistema. Minsan nga basurahan na lang, hindi mo pa alam kung saan magtatapon. Pero natututo ka, lumalakas ka, at nagiging mas matatag ka. Dahil ang buhay abroad, hindi lang to tungkol sa pera. Isa rin tong paaralan. Dito natututunan mo ang disiplina, pagtitipid, sakripisyo, pasensya, at pagpapakumbaba. At higit sa lahat, pagpapahalaga sa pamilya. Kasi minsan kapag malayo ka na, doon mo mas nakikita ang halaga ng taong malalapit sa'yo. Kung may maayos lang na trabaho at sapat na sahod sa Pilipinas, hindi namin pipiliing maging dayuhan sa ibang bansa dahil walang OFW na pinangarap lumayo sa pamilya. Kung may maayos lang sana na sistema, mas pipiliin naming umuwi araw-araw kaysa magbilang ng libu-libong distansya na napakalayo sa pamilya. Kaya kung OFW ang pamilya mo, yakapin mo, pasalamatan mo, iparamdam mo na mahalaga siya sa'yo. Dahil baka habang masaya kayo sa bahay nyo, may isang taong tahimik na lumalaban sa kabilang panig ng mundo. Minsan ang pagmamahal hindi nasusukat sa oras na magkasama kayo. Nasusukat ito sa lahat ng oras, kayang magsakripisyo. At tandaan, hindi lahat ng bayani ay may kapa. Minsan may suot silang uniforme, safety shoes, helmet, apron, o ID lace sa ibang bansa. At para sa lahat ng kapwa ko OFW, kapag napapagod ka na at parang gusto mo nang sumuko, alalahanin mo kung paano ka nagsimula. Dahil balang araw, lahat ng pagod mo, lahat ng luha mo, lahat ng sakripisyo